Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Atin i-recap, atin balikan muli, ating i-playback ang nangyayari kanina lamang. Ito yung katapusan ng confirmation hearing kay Digong kontra sa ICC. Well, babalik daw ang ICC para sa trial na. Ito na yung trial kay Digong after 2 months na kung talagang tinatagal ng ICC. Sinigurado talaga nila na ma-stress si Digong sa loob ng another 2 months na naman. Kahit anong galing ni kung magaling man daw yan, sabi ng mga DDS, magaling daw si Kaufman, nangungupya lang yan ang sinasabi ng mga trolls ng DDS si Kaufman, at naggaling-galingan lang yan dahil sa 150 million 150 million pesos ang sweldo niyan galing kay Sara. 150 million sa law firm. Isang kumpanya kasi yan hindi lang si Kaufman ang binabayaran yan. May mga kasama dyan si Kaufman na magagaling din na mga attorney sa Europe, dyan sa Netherlands, at karamihan ay dating mga judge din ng ICC. Kaya alam nila kung paano i-counter ang ICC dahil nga nagtrabaho sila dyan. Pero wala talaga talagang pisat talagang pisat. Ano bang ipapaliwanag nila sa mga sa mga itong ebidensya, ang klaro-klaro na mga ebidensya yan. Tapos nagaling-galingan lang itong Kaufman na to para sabihin na magaling siya, at pinapaasa lang ang mga followers ni ni Digong na makauwi daw. Mantakin nyo naman na sinabi niya sa doon sa courtroom na pauwiin nyo na si Digong. Paano pauwiin? Meron pa ang trial Yung nangyari kanina ng 3 araw, yun lamang confirmation of charges. Yun lamang sasabihin lang doon kung anong mga kasalanan ni Digong. Ang trial talaga ay mangyayari after 2 months. So Marso, Abril, Mayo babalik itong ICC, pero hindi na confirmation mas grabe na dahil trial. Dahil sa trial, ang mangyayari yan ay paghuhusga na, kasi 3 phase lang yan confirmation, trial, and then conviction. 3 lang yan Kaya sa trial sa Mayo, kung ang verdict, ang hatol ay guilty, hindi na yan pa, talagang ganyan na yan. Ibang batas sa international court kapag guilty ka, hindi ka tulad dito na piyansa ka agad. Okay, so ito ang balita courtesy ng The UNTV, atin na pakinggan at panoorin. Tinapos na ng International Criminal Court o ICC ang confirmation of charges hearing. Tinapos na ng International Criminal Court o ICC ang confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinagot ng depensa ang mga argumento ng prosekusyon at ang 3 count ng sinasabing crimes against humanity. Nagkaroon din ng rebuttal ang panig ng prosekusyon. Sinalag ng depensa ng dating presidente ang mga aligasyon hinggil sa umanay common plan o sistematikong pagpatay sa war on drugs ng Duterte administration. Ay sumalag siya ng sumalag, kasi atake ng atake ng ICC. Hanggang kailan masalag ni Kaufman yan? Itinapos na nga ng ICC ang ang confirmation. So ang request ni Kaufman na sana iuwi nyo na si Digong, hindi mangyari yun. Sabi ni Kaufman sa taga-ICC, mga judges, ay pauwiin nyo na si Digong dahil walang kasalanan. Ay nako, ano bang walang kasalanan? Tapos si Digong, sinabi naman ni Digong ngayon na wala daw siya pinatay. Pero noong bagong kaupo lang niya sa pagka-presidente, ang daming sinabi niya na pinatay niya Ang lahat ng yun ng mga sinasabi niya ay na-record yun ng ICC. Kaya ginamit pabalik sa kanya as mga evidences. Kahit yung mga sinabi niya lang sa TV, naka-record yun Kaya ang isda ay nahuhuli sa bibig. Kaya binibingwit ang mga isda kasi yung mga bibig ng isda gumaganyan-ganyan
Hindi kasi nag-iisip tong si Digong kahit anong sinasabi, kahit hindi dapat sinasabi niya eh. Akala niya kasi siya na yung Diyos ng buong mundo, ng Pilipinas. Akala niya walang pwedeng maghusga sa kanya dahil takot sa kanyang mga judges sa Pilipinas. Kaya ayan tuloy. International Court tuloy. Ayan. So anong makukuha sa patigas-tigas, di ba? Yung astig-astig na mga ganyan, na mga tinatawag na mga iron fist. Walang iron fist eh. Kahit si Superman is man of steel. Pero hindi sinabi ni Superman na iron fist siya. E ano kung iron fist ka, di ba? Sa totoo hindi naman. Ang iron fist ay yung mga Shaolin. Di ba? Yung nagtitraining ng iron fist. At hindi yung nanggugulat lang dahil mayroong mga private army. Mga kababayan, di ba? Kaya ang batas ay batas. Kung ano man ang ginagawa mo sa iyong kapwa-tao, ay ibabalik din yan sa iyo. Ganyan talaga yan. In every action, there is reaction. Huwag mong gawin ang ayaw mong gawin ng iba para sa iyo. Yan ay kasabihan ni Confucius. Sa Biblia naman ay ganoon din. Sinasabi na the golden rule, yung golden rule na do not do unto others what you do not want others will do unto you. Kaya huwag kang pumatay para hindi ka patayin. Ganyan yan eh. Kaya nga sinabi sa batas ng Diyos, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang mangkabit para hindi babalik sa iyo. Ayan, so balik tayo sa balita. Ayon kay Attorney Nicholas Koopman, ang terminong high value target na ginamit sa count 2 ng sakdal ay hindi isang Ayon kay Attorney Nicholas Koopman, ang terminong high value target na ginamit sa count 2 ng sakdal ay hindi isang code ng pagpatay. Anya, ito ay isa lamang operational classification na ginamit sa law enforcement para sa prioridad ng intelligence. The existence of a prioritization category within a law enforcement campaign does not establish a criminal plan. HVT was an operational classification used by law enforcement. And in this sense, it is no different from a similar acronym in another country where I have clients. So ito yung counter ko sa iyo kahit hindi ako abogado. Bakit inilista ni Digong ang mga pangalan ng mga high value target or HVT? Bakit nilista niya? Kung hindi planado, di ba? O bakit yung mga paruhinog ay niligpit? Nandun sa lista yon. Yung sa Albuera, Leyte, yung ama ni Kerwin Espinosa. O di ba? Pinasok doon sa loob ng silda. Dahil ang may hawak ng silda ay tauhan ni Digong. Walang nagawa. So bakit nandun sa listahan? Kung may listahan, may plano. Hindi sabihin na walang plano. Operational daw eh. Bakit ilista mo kung walang plano na ito yung unahin, ito yung pangalawa? Diyan lang sa listahan na yan, wala na. Supalpal na tong si Koopman. Naggaling-galingan lang to eh. Alam niya na talagang makulong dyan si Digong pero naggaling-galingan lang si Koopman para mabayaran siya ng sakto ni Sara. O, di ba? Tama mga kababayan. Ang panalo sa kaso na ito between Duterte and ICC, ang panalo diyan ay si Koopman at ang kanyang kumpanya. Yan ang katotohanan yan. Balik tayo sa balita ng UNTV. APOS, or Australian Priority Organisation Targets. HVT. APOS, or Australian Priority Organisation Targets. HVT is not a code for an instruction to kill or a witch hunt. Sadyang inilipat umano ng dating Pangulong Duterte ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan mula sa Davao papuntang Maynila para maisakatuparan ang malawakang pagpatay. Ipinunto rin ng prosekusyon ang mga pahayag ng dating Pangulo sa publiko na anyay confession o pag-amin. Dagdag pa ng mga ito na ang paggamit ng terminong neutralize sa mga operasyon ng mga pulis ay nangangahulugang pagpatay. So when he appoints the chief of police, and part of the chief of police's job is to kill thousands of people, it's not a surprise that the police reports don't reflect that. If they decide to murder Mr. Espinosa and Mr. Yap while they're held in jail,
It's not surprised that that can be done when Mr. Duterte appoints the head of the Department of Justice. Dagdag pa nito, ang Okay, war on so drugs itong ay giyera nangyayari laban sa na mga mga mahihirap squatter lamang sapagkat yung karamihan binabaril, sa mga saka yung target mga ay galing sa kuskusin, mga saka mukhang mararalitang adik na komunidad. nakaupo lang sa tabi-tabing daan. Totoo yan, ang pinagbabaril ay talagang mga maralita lamang, mga squatters, mga mahihirap. Yung mga high value target naman, yung sila Yap, Espinosa at Paruhinog, yun yung mga sabi ng karamihan ay karibal sa negosyo ng droga. Nino, hindi ko sinabi. Kayo nang niyan, isip kung sino magkaribal diyan. Sino bang mayroong ari ng magnetic lifter? Hindi 'yun kina Espinosa, di ba? Hindi 'yun kina Yap, hindi kay Paruhinog. 'Yun ay pagmamay-ari ng isa sa nagtrabaho sa gobyerno sa panahon na 'yon ni Digong. Pero narinig ko lang 'yon at nirelay ko lang. Hindi ako nagbanggit ng pangalan, ha. Baka may magalit. Okay, kaya si Kaufman ay maraming bumilib dito eh. Daming nagpost sa Facebook na mga trolls. Sabi nila ang galing daw ni Kaufman. Anong magaling diyan? Nagmakaawa na nga yan eh. Sa panghuling parte ng video, nagmakaawa si Kaufman na maawa po kayo, ICC. I-release nyo na si Digong kasi magagalit sa akin, si BP Sara. Hindi na ako bibigyan ng 150 million. Yung kung Tagalogin natin, ganun yun eh. Kung atin i-unmask ang kanyang mga sinasabi, English lang kasi. Kaya hindi ganun ang pagkasabi noon. Pero kung atin i-decode yung mga sinasabi niya behind those words, ayun yung sinabi niya na baka hindi ako mabayaran 150 million a month. Kaya pagbutihin ko tong pagdaldal dito, style ng mga trolls ng DDS. Di ba? Kaya binanatan ni Claire Castro to na trolls daw to eh. Parang trolls lang. Okay, patuloy tayo. Sa final submission ng kampo ni FPRRD, tinawag nilang hearsay o sabi-sabi Oh. ang ebidensya laban sa kanilang kliyente. Hearsay. Sa final submission ng kampo ni FPRRD, tinawag nilang hearsay o sabi-sabi lamang ang ebidensya laban sa kanilang Hearsay kliyente. daw, hearsay. Wala rin na Chismis nilang lang daw. direktang nag-uugnay sa Chismis ba dating yan? Pangulo sa mga Itong personalidad chismis, bakit merong na mga pinaparatangan ng nakahandusay sa pagpatay. daan na mga binaril, mga binalot ng plastic? Bakit mayroon? Nako. Hearsay lang ba yan? Ang dami-daming ilan ba yun? Mga 3,000 mahigit ba yun? Mali yata ako. Mas mataas ba yata doon? Tapos hearsay lang? Chismis lang? Bakit nagiging chismis? Ay totoo naman talaga yan. Bakit nagrarally yung mga tao? Yung unang rally, yung tungkol sa bata na binaril, di ba? Kian de los Santos. Kaya paano magiging chismis yan? Nandyan yung mga sa trial ni Digong sa Mayo ay merong mga witness katulad ni yung si Garma, kinuha daw na witness against Digong. At yung Las Cañas na pulis na hitman, saka yung Matubato, lahat yun ay magtestimonya sa pinapagawa sa kanila ni Digong noon. Kaya wala talaga eh. At saka ang mga judges sa ICC ay solidong-solido yan. ICC yan, hindi yan yung halo-halo na katulad sa Senado na merong DDS senador, merong senator na senador, merong maka-PBBM, hindi ganun. Sa ICC, solidong ICC yan. Kaya kapag nagbaba yan ng hatol ay unanimous. Sila Kaufman, ilang attorney lang yan eh. Ang ICC ang dami-dami na judges. At saka unanimous nga ang desisyon ng ICC. Kaya paano manalo diyan si Kaufman? Kapag nagbutuhan na ng buto ang ICC, unanimous yan eh. Unanimous yan. Kasi galit ang ICC kay Digong dahil pinagmumura, at hindi lang yan pinagmumura ni Digong, ay kumawala si Digong sa membership sa ICC. Kinakalaban niya ang ICC, pinagbantaan niya, kaya ito na yung resback.
sa kanya. Okay, so pakinggan na natin tong parang troll silang magsalita na Attorney Koopman. And a total lack of support for an alleged crime, both in the documentary and forensic record. Sa pagbisita ni Kaufman sa detention facility, And a total lack of support for an alleged crime, both in the documentary and forensic record. Sa pagbisita ni Kaufman sa detention facility ni dating Pangulong Duterte, sinabi nito na tanggap na ng former president ang kanyang tadhana na maaari na siyang mamatay Ayun. sa loob ng bilangguan. Tapat Pero na iginit lingkod, niya ni pwede. FPRRD Pero sinabi na na siya ay hindi naging siya tapat na pumatay lingkod nino, ng siya yung bayan nagsabi at na hindi may hinulog kailanman siya na pumatay inchik ng sa sinuman. helicopter, eh. Siya mismo yung nagsabi niyan. Kahit balikan yung mga video na noon, meron siyang hinulog sa helicopter na 1 inchik. Sino kaya yung inchik na yun, no? Kaya, ngayon sabihin niya na wala daw siya pinatay. Meron mga sinabi niya na binaril niya eh. Nakatelevised din yun. Tapos ngayon, sasabihin wala. Ay klarong sinungaling. Sinungaling tong si Koopman. Kung si Digong ang tanungin, meron eh. Si Koopman wala. Kaya sinungaling yung pinagsasabi ni Koopman, sa kanya lang yun. Isip niya lang yun. Kaya nga, hindi nila pina-attend eh. Hindi pina-attend ni Koopman, personally si Digong. Baka kasi magsabi na naman si Digong diyan ng totoo. Kaya si Koopman na lang ang sumalag ng lahat. Ganon din eh. Kahit anong salag ng salag ni Koopman yan, ang verdict ng ICC ay unanimous. Lahat kasi diyan ng judges, ICC yan. Hindi yan katulad ng Senado at Kongreso na mayroong DDS, Senador, mayroong loyalista, mayroong pinklawan, hindi ganon. Sa ICC, unanimous judges. Lahat yan ay isa. Anong isip ng isa, ganon ng lahat. Anong isip ng lahat, ganon ng isa. Okay, so tapusin na natin ang balitang ito ng UNTV. tinutulan naman ito ng prosekusyon at sinabing huwag pakinggan ang mga sinabi ni Duterte. But beyond that, if Mr. Duterte wants to Tinutulan naman ito ng prosekusyon at sinabing huwag pakinggan ang mga sinabi ni Duterte. But beyond that, if Mr. Duterte wants to speak to the court and speak to the gallery, he should come here, request to make an unsworn statement. He shouldn't do that through his counsel. So I ask that all of that be given zero weight whatsoever in your determinations. Sa huli, nakiusap ang depensa na huwag kumpirmahin ang mga sakdal at payagan ng makauwi at mamuhay ng payapa sa Davao ang dating pinakamataas na opisyal ng bansa. Kung gano'n na pauwiin lang yung may kasalanan, ay marami ang gagaya niyan. At maligaya si Bato niyan dahil baka pauwiin din si Bato eh. Nasaan na kaya si Bato ngayon, mga kababayan? Meron na bang meron na bang nakapatong sa ulo niya na pera? Wala yata eh. Kay Atong Ang, 20 milyon na eh kay Atong Ang. Kay Bato wala pa eh kasi wala pa namang warrant. Pero parang gano'n na rin ang mangyayari kasi kay Kibuloy, 20 million pinatong kay Kibuloy. At biglang merong naging hudas. Driver niya yata yung nagbenta sa kanya eh. Kaya gano'n din yung mangyayari kay Bungo, kay Bato kapag nagtatago yan, lalagyan niya ng reward sa kanyang ulo. Kaya gano'n talaga ang buhay. Kapag meron kang ginagawang napakasama sa balat ng lupa, ay babalik talaga sa iyo ang karma na mas masakit kaysa ginawa mo. So ito na yon. Ito na yon. So walang remorse, di ba? Walang remorse, walang pagsisisi sa ginawa. Si Digong wala. Wala eh, cool lang eh. Cool na cool. Kaya hintayin niya lang ang hatol ngayong Mayo, yun na yun eh. Trial. Andin sa trial, malaman na natin kung hahatulan. And then, wala talaga eh, kasi ICC nga eh. Lahat ng judges dyan, ICC. Yan, sa ganyan lang na, na ang judges ay lahat ICC, wala na. Prosecution eh, sila yung mag-judge eh. Sila Koopman, lang naman, legal counsel at depensa. Anong magawa nila? Hindi naman sila hurado, hindi naman sila judges dyan sa ICC. Okay, pakinggan nga natin to. Your Honours, I beg you to be guided by evidence, which must reach
a minimal level of integrity. Be persuaded by your own innate sense of justice. Your Honours, I beg you to be guided by evidence, which must reach a minimal level of integrity. Be persuaded by your own innate sense of justice and by your own collective years of experience. But most importantly, be guided by coherent evidence and charges. Yung binanggit ko kanina, sina Matubato, Las Cañas at Garma. Parang Kerwin Espinosa, parang ipapatawag din yan as a witness. Hindi lang ngayon dahil mayor pa, kung mahirapan ng ICC, baka ipapatawag din. Maraming sasabihin yon tungkol sa pagtipok sa kanyang ama sa kulungan. Okay, anong masasabi nyo dito mga Kagulin Boy, mga kababayan? Paki-comment na lang sa ating comment section, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Napakalaking tulong. Maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.